Hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Marso Manifestation Forecast. So today, tayo po ay mag-manifest para po sa buhay ninyo sa buong buwan ng Marso. Okay po? So upo na, and let's begin. But first, inhale. Oops. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the King of Cups. In the area of what's blocking your manifestation, meron kang the Ten of Wands. In the area of what you need to do, meron po kayong the Ten of Swords. Wow! Talagang 10-10 is here. Mamaya ipaliwanag natin yan. In the area of your what you need to focus on, meron po kayong the Death card. Lovely. In the area of what's coming in, meron po kayong the Justice card. In the area of your divine messages, meron po kayong Five of Swords. In the area of your fortune, meron kang the Fool card. Yes, new beginning ito. Congrats, congrats, congrats. In the area of your near future, meron kang the Lovers card. Lovely. In the area of what's missing, ano po yung kulang na missing puzzle piece para talagang mabuo na, makompleto na yung minamanifest mo. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, thank you po muna mga Sagittarius sa lahat po ng donations ninyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment in every upload natin. Kaya keep on liking, keep on commenting. It's gonna be a great help po para sa akin. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Cups. Talaga namang your heart will be so happy this time. Ramdam ko dito yung halo-halong emosyon na parang hala, may bagong papasok, may bagong darating sa life ko. Maaring new love ito, or new friend, or new job, new money, but most definitely, bagong-bagong blessing ito. At hindi mo alam kung paano siya panghahawakan. Hindi mo alam kung paano siya gagamitin, kung paano mo siya makikip, kung paano mo siya tatanggapin sa buhay mo. Maybe because you've been tired for so long, or maybe pasuko ka na dati pero biglang may dumating na bagong pag-asa na hindi mo akalaing darating sa life mo. Kaya hindi mo maunawaan yung emosyon mo eh. Pero sabi dito, sa kabila ng confusion with what and how you feel, sabi dito, talagang gamitin mo yung chance na ito na makabawi at bigyan ng saysay sa buhay mo itong bagay na ito. This month, sabi ng yung spirit guides, meron kang heart's desire na talaga namang matutupad ngayon. Congratulations po. Okay? So, in your core energy, meron kang the King of Cups. Si King of Cups, kung ito man ay bagong pag-ibig, ito yung klase ng tao na sensitive, mapagmahal, person of few words. Talagang hindi siya masalita, hindi siya expressive, pero sa kanyang action, sa kanyang commitment, nandun siya. Very affectionate, mayakap, no? Talaga namang malambing, mapagmahal, romantic, ganyan. Pero sa bibig, sa salita, doon siya kulang. Kaya parang minsan ang hirap niya tansyahin, ang hirap niyang um, kalkulahin. Pero importante doon, pinaparamdam niya through his action and affection yung kanyang pagmamahal. Para po yun sa mga naghahanap ng pag-ibig for the love reading for those people. Pero para naman po sa ibang Sagittarius dyan, kitang-kita ko dito na this month, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na cool ka lang, relax ka lang. Kung ano man tong papasok na to, huwag mo masyadong ika-panic ito. Okay? Kailangan panatilihin mong balanse ang buhay mo, panatilihin mong emotionally matured ka, para kung ano man tong darating, kayang-kaya mo siyang panghawakan by using your head. Okay? Maging logical ka this time, Sagittarius, at huwag samahan ng emosyon para hindi ka mahirapan sa gulo ng paligid, para kalmado ka lang. Okay? Clarify natin to. The King of Cups being clarified by you have
the Queen of Pentacles. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na matyaga ka ngayon para magkaroon ng pera, pambayad sa bills, pambayad sa mga pangailangan, para makaipon or makapagpundar ng negosyo or something. Most definitely, ang focus mo ngayon ay kaperahan and madudukot sa oras na iyong kailanganin. Kaya dito, sa pagpasok ng bagay na ito, ng bagong chance, bagong opportunity na maaaring magpalago ng iyong kaperahan, sabi dito, kalmahan mo lang. Huwag kang mangamba, huwag kang ma-pressure, okay? If you could just be calm, serene, collected, magagawa mo yung mga dapat gawin para tumubo ng tama sa buhay mo, yung inaalagaan mo, okay? So, huwag mo itong isipin as bagong problema. Isipin mo to as bilang karagdagan na tulong para mapalago mo yung inaalagaan mo o yung tinutumbok mo this time. Kayang-kaya mo yan, samahan mo lang ng breathe in, breathe out, everything is fine. Okay? So ngayon, Sagittarius, tanungin kita, ano ba tong minamanifest mo ngayong buwan na to? This is the right time para isulat na yan sa baba, i-manifest mo na, healingin mo na, it will happen for you. Okay? In your blockages, meron kang sacred boundaries and the unknown. Sabi dito, panahon na para i-impose mo yung boundaries mo against other people, especially kung parang feeling mo minamaliit ka na or inaapak-apakan ka na or vina-violate na yung privacy mo o parang feeling mo wala na silang respeto. Time na for you to impose that harang or boundaries para malaman nila na hindi ka pwedeng ganyan-ganyanin lang. Okay? You also have the unknown. Sabi dito, yakapin mo yung mga bagay na hindi mo alam. Yung mga bagay na alam mong parang nakakatakot, hindi sure, pero malakas ang loob mo na gawin, push for that because doon mo talaga makikita yung para sa'yo. Okay? Yung pushing yourself to the limit, surrendering to the unknown, and finding your curiosity na mailaban yung mga bagay-bagay. Your faith will overflow at makita mo na, okay, kaya ko pala to. Okay? In your blockages, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, marami ka daw pasan-pasan kasi. Okay? Yun daw ang problema, Sagittarius. You are really carrying many burdens na hindi na talaga para sa'yo. Kaya hindi mo talaga matutukan ng maayos tong resources mo or kaperahan mo or iniipunan mo ay dahil marami kang daladalahin. Example, breadwinner ka, lahat na lang ng pangangailangan nila, ikaw ang nagsusupply. Ganyan. So yung para sa'yo na gusto mong makuha for yourself, hindi mo magawa-gawa dahil nilalaan mo sa iba. So anong lesson dito? Panahon na para unahin naman ang sarili. Panahon na para gawin mo yung makakabuti para sa'yo. Kung ito mga responsibility na to, ipasa mo na sa iba na marunong din. No? Example sa work. Kaya wala kang time for family kasi lahat ng trabaho nila inaako mo, pinapasan mo. Panahon na para ibalik sa kanila yan para may time ka pa for something that you want to nurture. You want to palaguin or payabungin. Para makatutok ka dito, panahon na siguro para ibaba or bawasan yung pasan-pasan mo. Okay? Importante to. You have 10-10 here. 10-10 is really completion. Pagkatapos, closure ng isang bagay na sobrang bigat na para makapagsimula ka na ng bago na walang bigat, walang burden, walang sacrifice sa ganito. Okay? So tapusin na yan, i-complete na yan, isara na yan para gumaan na yung sayo. Okay? Yun ang lesson sa'yo ng 10-10 this time. Is closing a dark chapter, closing your hardship, and closing something na talagang hindi mo na dapat pasanin pa. Okay? Clarify natin. So Sagittarius, kamusta ka ngayon? Saan po kayo nanonood ng ating reading? Ikaw ba'y nagluluto while watching, naglalaba, o bago matulog? Comment down below. 10 of Wands. The 10 of Wands. Yes, sabi niya, huy, pagod ka na. Huy, nagpapakamartir ka na. Hindi nabibigyan ng rebulto ngayon ng mga martir. Sabi rin dito, pinapasan mo kasi ang lahat to the point na kapag yung para sa'yo, hindi mo na maasikaso. So, kung ito'y family members na pinapasan mong mga responsibilidad, baka panahon na para kausapin sila. And let them know na meron ka rin namang gustong buuin eh. Meron kang gustong i-create for yourself. At hindi siya magagawa kung hindi tahimik ang buhay mo eh. O kung hindi balanse. Ngayon, kung ano yung kabitaw-bitaw-bitawan na. Give yourself the freedom to close that chapter and begin anew. Okay?
In the area of what you need to do, meron po kayong the Ten of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, Sagittarius, panahon na para ikay bumangon. Huwag mo nang tambayan yung problemang yan. Huwag mo nang namnamin, huwag mo nang indahin. Kung naiiyak mo na yan, kung tawag dito, kung nakalugmok ka na dyan for months and months, nako, panahon na para bumawi. Okay? Iikot ang mundo, kaya dapat sumabay ka. Huwag mong hayaan na nakahiga ka lang dyan at talagang umiiyak. Sabi nga, ang problema dinadaanan, hindi tinatambayan, yun ang dapat mong gawin. Okay? Choose to believe and choose to aspire na bukas, pag sibol ng araw, may bagong chance ako. Bukas, pagpasok ng umaga, pag tumilaok yung mga manok, I have a new beginning, a new way of living, a new chance para makabangon ako. Yun ang parati mong isipin at parati mong itatak sa isip mo para makabawi ka talaga. Kasi kung nakalugmok ka lang dyan at iniisip mo, talo na ako, dito lang ako, paano papasok ang kaloob ng Diyos? Kung iniisip ni God na, ay, i-reject niya yan kasi siya nga, feeling niya, wala na siya. So paano mo daw makikita tong binibigay niya sa'yo? Okay? So always be open and stand up. May pag-asa pa. Ten of Swords. The Two of Swords. Yes, you need to make a choice. You need to stand up and tell yourself, ayoko na nito. Ayoko na nakalugmok lang dito. Ayoko nang luhaan. Ayoko nang sawi. Ayoko na nang maging loser. I need to make a decision. Will I stay here na sugatan, luhaan? Or gagawa ko ng big move, big decision at lalaban ako para bumago ang buhay ko. No? Nasa iyo, Sagittarius, yung sagot dyan. And you really need to be brave this time. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Death card. Kailangan talagang putulin na natin, tapusin na natin yung mga dahilan ng ating pagkabagsak, yung dahilan ng ating mga burdens, mga chaos sa life natin para makatutok na tayo sa pag-unlad. Sabi dito, meron ka rin dapat i-transform sa life mo. Example, kailangan na magbago kung paano ka humawak ng pera, kung paano ka mangarap, kung paano ka tumanggap ng grasya, kung paano ka magsumikap. Baka naman pwede ka mag-improve sa mga aspect na yan para totally magbago yung kwento ng buhay mo. Hanggat hindi ka daw handang mag-improve, hanggat hindi ka daw handang baguhin yung dapat baguhin, paano daw magbabago yung life mo? Paano to magkakaroon ng natural transformation, di ba? So now, kailangan mong kilalanin, Sagittarius, yung mga faults mo, yung mga kabulukan mo, para madaling ma-pinpoint kung alin dyan ang dapat baguhin. Okay? At magsisimula yun sa'yo. Yung sa'yo, acceptance muna. I-accept mo muna na, teka, mali ako dito. Teka, hindi pala para sa akin to. Ay, mali pala yung ginagawa ko this time. Kapag na-recognize mo na yon, madali na sa'yo ang mag-transform. Okay? Acceptance muna ang kailangan. Death card. The Chariot card. Yes. Kung talagang gusto mo daw makaabante sa buhay at magkaroon ng paglago, i-end mo na yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. End that toxic relationship, and that toxic dream. Putulin mo na yung mali mong bisyo. Putulin mo na yung mali mong habits or mali mong paniniwala. Kapag meron ka ng pinutol doon, doon magsimulang umabante yung mga bagay sa'yo. Okay? Very important yan. In the area of what's coming in, meron kang uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Sabi dito, wag mo lang isipin na malalim or mahirap hukayin yung biyaya. Tinan mo siya, yung dragon. Mababaw lang yung hukay niya pero nakuha niya agad. So parang ganun ka din. Huwag mong isipin na malalim o mahihirapan ka sa isang bagay. Try mo lang. Subukan mo lang para makita mo na, ay kaya ko pala to. Ay madali lang pala. You will realize that the treasure is not that deep. At kayang-kaya mo siyang makuha agad-agad. Okay? You also have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, palakasin mo daw ang iyong spiritual power, yung pagdarasal, ang iyong relihiyon, ang iyong araw-araw na ugnayan with God o sa iyong spiritual power. Palakasin mo yan para mas tumibay ka, lumakas ka, at magkaroon ka ng matibay na motibasyon para ilaban yung para sa'yo. Okay? Your heart is just one thing. Pero yung pananalig mo kay God, samahan mo ng pagmamahal sa mga bagay-bagay, it will lead to a fruitful outcome. Okay? In what's coming in, meron kang the Justice card. Sabi dito ng yung spirit guides, yes, darating na yung hustisya na pinagkait sa'yo in the past.
Yung parang nalugi ka before, pinagkaisahan ka before, or nalait ka before, or parang feeling mo unfair yung treatment, feeling mo parang lugi ka doon sa nakaraan, parang feeling mo um, merong injustice na nangyari. So ngayon bumabawi na sa iyo yung kapalaran. Meron kang magandang balita, harvesting good karma ito, no? So for many of you, kung meron ka mga legal things, mga legal documents or court related issues, makakaasa ka na in the coming weeks magkakaroon na ng development na papabor sa'yo. Ang kailangan mo lang talaga dito ay talagang buhisiin bawat hakbang para tama, no? At make sure na meron kang legit na mapanghahawakan, hindi yung bira lang ng bira. Kailangan nasa panig mo yung katotohanan para magkaroon yan ng magandang resulta. Okay? For others na hindi naman po legal things ang issue this time, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides na panahon na para kumubra ka naman na magandang kapalit sa mga pinaghirapan mo. Narinig ko dito, marami kang sinakripisyo. Marami kang ginive up. Marami kang bagay na nagpakamartir ka. And this time around, bumabawi na yung kapalaran. Ibibigay na talaga yung deserve mo dahil pinaghirapan mo at pinagsumikapan mo. So congrats po. Okay? Clarify natin. The Justice card is being clarified by the Sun card. Yes, naku, sisikatan ka rin ng araw this time. Nakangiti sa iyo ang araw. Talaga namang napakaliwanag. Kung dati parang ang labo, no? Feeling mo talo ka na. Kung ito man ay kontrata, kung ito man ay negotiation, or interview, or legal documents, or court proceedings, akala mo talaga walang-wala na. Pero ngayon, kitang-kita ko yung pag-asa. Pag-asa na papabor sa iyo yung outcome. Nakita mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, mga hakbang na dapat mong i-prioritize, at dahil maliwanag na, pabor sa iyo yung magandang outcome. Sun is an indication of a positive outcome, good news coming in. So congrats, harvesting good outcome, good karma ito mula sa mga tinrabaho mo. So napakaliwanag ng buhay, napakaganda ng energy na ito for you. So abangan mo yan, antabayanan mo a very, very light, freeing, and happy result. Congrats po. Claim mo to para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang a new romantic cycle begins. Sabi ko nga, kung merong pag-ibig na papasok, ito na yung chance mo. Ito na yung garantisadong sign na yes, may bagong pagmamahal, may bagong ugnayan. Congrats po. Another message, be bold and make the first move. Panahon na daw para kumilos, to step forward and transform your life. Make a choice para makabangon ka na sa kinalugmukan mo o sa problemang mabigat na ito. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Five of Swords. Sabi dito, Sagittarius, wag mo nang isipin pa kung ano yung mga pangit na pinagdaanan mo. Ang importante, umaandar ka na. Ang importante, naka-advance ka na, kumbaga. Sa tuwing may nangyayaring magandang bagay sa'yo, wag mo nang i-big deal pa yung mga pangit na naging proseso. No? Kasi parte yan ng process. Parte yan ng paghasa sa'yo o pagpapatibay sa'yo sa ginagawa mong ito. Kaya wag ka nang bitter, wag mo nang balik-balikan, wag mo nang i-big deal, at wag ka na rin mag-dwell sa negativity. Kailangan i-push away mo yan at pahalagahan mo na lang yung mga gandang nangyayari sa'yo. Example, ikaw ay nag-audition sa isang singing contest. Tapos sa audition pa lang nilait ka na doon ng judge, pinagtawanan ng mukha mo, ang katawan mo, ang boses mo, ang suot-suot mo. Pero nakapasok ka pa din sa contest. Natanggap ka pa rin. Halimbawa, pasok ka sa top 12. Halimbawa lang. Tapos naka top 5 ka na. Tapos kapag kausap ka ng maraming tao, pinapahalagahan mo pa rin yun. Ay, nilait ako niyan. Ay, nilait ako ng taong yan. Yung damit ko, yung suot ko, yung boses ko. Minaliit ako, sinabihan akong pangit. So, baka maantala pa yung magagandang nangyayari kung ibibig deal mo pa yung pangit. 'Di ba? Okay ka na eh, nakapasok ka na, top 5 ka na, 'di ba? Okay na yung position mo sa contest. Bakit mo pa binibig deal yung pinagdaan ng pangit? Dapat itaboy mo 'yon. So that yung energy nun makawala sa'yo at makapag-focus ka sa kagandahan. So stop being bitter and work on your success. Work on what makes you happy. At wag nang bigang buhay pa yung pinagdaanan na, syempre masakit, I understand. Vina-validate ko naman yung feelings. Pero kung palagi mo yung uunahin at palagi mo i-big deal kaysa sa magandang nangyari, parang mali naman ata yun, di ba?
Five of Swords being clarified by the Four of Swords. Yes, ipahinga mo na yung sarili mo sa negang yun. Isipin mo na lang, siguro nga worth it yun. Siguro nga okay lang yun na napagdaanan ko yan kasi tumibay ako, lumakas ako, naging wiser ako, naging much better tao ako. So ipahinga mo na yung bitterness doon or resentment or galit or puot sa mga pangit na nangyari. Learn to move on and ipag-pray mo na lang. Karma is coming naman for all of them eh. So just be happy, be glad sa current state ng life mo. And ituloy-tuloy mo lang yan para pakonti-konti ma-let go mo na kung ano yung daladala mo sa puso mo na pangit na yon. Okay? In your fortune, meron kang candle. You will be shown the way. Yes, sa kalabuan or kalugmukan mo na akala mo hindi mo na kayang bumangon, sa dami ng bigat akala mo, teka, ending na ba to, makakalarga pa ba ako? May darating na kaliwanagan. The sun is here, no? Sun ni Lovers and the sun card here. Talaga namang liliwanag ang buhay mo, makikita mo na yung tamang hakbang. Okay? You also have happiness. Wow, claim mo to. Happiness is coming to you this time. You also have throne, position of authority. Wow. Meron po sa inyo talaga magkakaroon ng bagong position, maaring promotion, or malilipat ka ng ibang department, or meron kang new job na talaga namang kakaiba yung position mo, higher than before. O kaya meron po kayong authoritative figure sa buhay mo, halimbawa boss, supervisor, mentor, amo mo, na talagang papabor sa'yo yung gagawin niya. O kaya hindi ka makapaniwala na yung action niya ay talagang ikakabuti mo or pasok sa wini-wish mo. Example, hiniling mo kay boss na makapag-day off ka ng gantong 3 araw, halimbawa lang. So sabi niya, sige, mag-day off ka ng 3 days. O di ba parang ganun. O kaya nag-request ka sa supervisor mo na, sir, gusto ko naman ma-promote, bakapan mo naman ako. So parang siya yung tulay mo para matuwa ka at maganap yung hinihiling ng puso mo. Parang ganun. Okay? You also have moon changes in your life. Yes, things are now changing. Sa pagkalugmok, babangon ka na. Sa bigat, igagaan na. At talaga namang merong bagong simula para sa'yo. No? Speaking of bagong simula, meron kang the Fool card. Now, ready ka na for new door, new chance, new opportunity. Ready ka nang sumugal sa mga bagong bagay. Sabi mo, gusto ko nang mag-grow, gusto ko nang mag-expand, gusto ko nang kumawala sa familiar kong life. I want to take a risk. Ayoko na mag-play safe. Ayoko na sa comfort zone ko. I want better. I want bigger. Now, talagang humakbang ka na because the new beginning is happening for you. Example, lilipat ka na ng ibang bahay, ibang kumpanya, ibang bansa, o lilipat ka ng career, o meron kang susubukan ng isang bagong-bagong bagay na super, super exciting, pero syempre unfamiliar. May konting kaba to, pero ramdam ko kayang-kaya mo. Okay? The Fool cards being clarified by the Moon card. Yes, now clarity is coming. May changes talaga. Sabi dito, huwag kang papabulag sa mga takot mo ha. Huwag kang papabulag sa mga insecurities, sa mga questions mo. Lahat yan may sagot at the right time. Ang kailangan mo lang talagang gawin ngayon, Sagittarius, believe in your instinct. Kumapit ka na kahit mahirap, kahit malabo, kahit unsure, kung ramdam mo na gusto ko tong isugal at ito yung magpapabago ng buhay ko, go for it. Push, no? Because nakita ko dito na hindi ka kayang harangan ng mga takot mo. Hindi ka kayang harangan ng mga insecurities mo. Alam ko lalabanan mo to hanggang sa magwagi ka. And nakita ko rin dito na hindi ka titigil hanggat hindi mo makamit yung gusto mo. Kaya kung kailangan talaga mag-risk at sumugal, gagawin mo yan. No? In the area of your near future, meron kang the Lover's card. Si Lover's card, sinasabi na yung spirit guides na panahon na para linawin sa isip at puso Sagittarius kung ano yung mga bagay na gusto mong piliin. Kung ito'y love life, panahon na para linawin yung tibok ng puso at kung saan nyo balak dalhin ang relasyon. Papakasal na ba? Seryoso na ba? Next level na ba? May label na ba kayo? Ito ba'y situationship na gusto nyo nang gawing seryoso at exclusive? Or handa na kayong bumukod na magkasama? No? It's all about love having this clarity for the both of you. Kung ito naman na hindi love ang hinahanap mo, sinasabi dito na dapat clear ang intentions ni Sagittarius sa iyong mga choices. Halimbawa, choice mo ay magtayo ng sarili mong school. Halimbawa lang, preschool, mga pang kinder, elementary, ganyan.
So sabi mo, ito yung balak ko, may pera na ako, magtatayo ako ng sarili kong preschool. Ganyan. So kailangan clear sa'yo ha, na talagang gusto mo yan, papanindigan mo. And maliwanag sa'yo kung ano yung mga responsibilidad and mga dapat gawin para matupad yan. Hindi porket gusto mo lang at pag nakita mong mahirap, bitaw na. No. Kapag may choice, panindigan. Kapag gusto, ipaglaban. Kapag may hirap, ipanalo. Kapag malabo, liwanagin. Huwag basta-basta bibitaw. Pahalagahan mo kung talagang choice mo yan at balak mo talagang makuha. Okay? Kung ito'y pangarap mong career path, halimbawa, pangarap mong maging public school teacher kahit hindi ka pa licensed or wala pang posisyon sa public school, kung talagang mahal mo yan, papanindigan mo. Mag-licensure exam ka, lilipat ka from private to public, maghahanap ka ng superintendent na maaaring magbigay sa'yo ng slot, mga ganyan, no? So it's all about you giving your effort sa kamahal-mahal mo. Okay? Lover's card, the Six of Swords. Yes, para talagang totoong makaabante ka, smooth sailing, maliwanag at saka dire-diretso. Sabi dito, kailangan liwanagin mo lahat pagdating sa choice mo. Ha? Okay. Ito na example ko, ang choice mo yung maging teacher sa public school, kailangan maliwanag muna lahat ng malabo. May papers ka na ba? Meron na bang allotted na posisyon? Ano ba yung salary? Malayo ba sa bahay? Kung wala, saan tayo pupunta? No, kailangan malinaw muna yan para dire-diretso ang andar. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Okay? Ang missing puzzle piece sa buhay ni Sagittarius para sa kanyang March manifestation, para magawa na yan at makuha mo na yan, you have the Six of Pentacles. Sabi dito, panahon talaga para mag-effort ka ngayon. No? Hindi pwedeng maghihintay lang tayo, nabibigyan tayo ng biyaya or bibigyan tayo ng sagot. Dapat tayo mismo ang magbigay, mag-effort, no? It's more you give rather than take. Sabi dito, example, yung paghahanap ng trabaho about a teacher, kailangan talaga mag-effort ka dito. Pipila ka, magpapasa ka ng papers, lalakarin mo kung saan ka pwede. Kailangan talaga masigasig ka ngayon para magkaroon ka ng better decision na makabangon na from kalugmukan at makaalpas na yung lahat ng bigat. Kumbaga, panahon din daw to Sagittarius para i-evaluate mo na kung ano yung kapasan-pasan sa hindi. Kasi meron kang tinatanggap na mga responsibilidad na dapat mo nang putulin kasi kaya naman na nila eh. Okay? Para gumaan yun sa'yo. It's all about you balancing everything in your life. Para hindi ka chaotic ng ganyan, balansehin mo ang buhay mo para alam mo kung kanino karapat dapat ilaan yung effort, ilaan yung money, ilaan yung love, ilaan yung atensyon, nakapakipakinabang na alam mo kapag nagpawis ka dyan, babalik din sa'yo yung good outcome. Huwag kang maglaan pag alam mong wala ka naman mahihita. Hindi ka naman charitable institution, di ba? Hindi naman lahat ng bagay ngayon ay libre, di ba? Especially sa mga pinaghihirapan mo. Kaya you need to make sure na meron kang mahihita sa binibigay. Okay? Kasi kung wala kang mahihita dyan, bitawan mo yan. Para may pumasok na bagong bagay yung talagang swak para sa'yo. Okay? It's all about you recognizing what you feel. Pag alam mo luging-lugi ka at parang feeling mo dehado ka, bitawan yan. O kaya kausapin mo. Ipaglaban mo yung right mo of equality. Okay? The Six of Pentacles. The Hierophant. Yes, higher knowledge ito. Kung gusto mo mag-commit sa bagay na yan, kailangan talaga ay makita mo rin na ang tawag dito, may saysay or may kabuluhan sa buhay. Kaya ngayon kapag na-realize mo, naliwanagan ang isip mo na, ay, mali pala na ako lang bigay na bigay. Ay, mali pala na ako lang nagalaan ng oras dito samantalang sila hindi. So yung higher knowledge na yun, ang magpapabago sa ganong sitwasyon, sa ganong sistema. Hindi ka napapayag na maliitin ka or isahan ka or i-manipulate ka na ikaw lang yung bigay ng bigay. Ngayon parang maliwanag na sa'yo na, uy, patas tayo ha. Pag nagbibigay ako, magbibigay ka din. Kapag nag-effort ako, mag-e-effort ka din. Patas tayo, hindi pwedeng ako lang. So, lumiliwanag na yung wisdom mo about this. Nag-level up ka na. Kaya nakita ko dito na hindi ka napapayag na ikaw lang ang nagbibigay. And your heart now is overflowing. Mahishare mo lang yan kapag na-receive mo na yung para sa'yo. Hindi pwedeng lahat uubusin mo yung love sa cup mo. You also need nourishment. So, wag kang mahiyang kunin yung para sa'yo. Kasi deserve mo yun sa mga binigay mo. Okay?
So Sagittarius, yan po ang inyong manifestation reading. Manifestation dust po para sa inyo lahat. After watching this video, matutupad na yan. So po kayo nakaresonate, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius today. Matutupad na po yung manifestation ninyo. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.